So, magandang araw nga mga paps. Dito na naman tayo sa review ng ating mga products. Meron tayo ditong DSK Mini Driving Neo Max. This is 20 watts and ito naman is DSK Mini Driving 40 watts. Ang tawag dito is D2 or version 4 nito. Kasi ito is version 2 in which parehas silang merong tatlong wire, bali apat pala, isang negative, isang white, isang yellow, at isa na for sabay na yellow at white. So, ating re-reviewin muna si DSK Neo Max version 2. So, itong si DSK version 2 is matagal ko na siyang gamit sa NMAX ko. Kasi unang-una, saktong-sakto nga lang yung ilaw niya, yung liwanag, yung wattage. So, sure na mas tatagal yung battery ninyo sa mas long term or long hours na gamit. So, ito nga kasi si DSK Neo Max is in-install ko noong way back like uh, 2021 during the pandemic, and then up until now, October na 2023 is gumagana pa rin parehas ng dalawa sa motor ko. Basta tama lang yung inyong mga wirings, wala kayong magiging problema dito gawa ng itong si DSK Neo Max is made of pure aluminum. Ayan, dito. Ayan. Tapos dito, yung iba kasi dito is plastic. So makikita nyo naman na original to, gawa ng, ayan, focus ko sa camera. Ayan, may logo ng DSK. And dito is meron din. Ang range nito sa ano namin is around 699 pesos pataas. Depending kasi sa importation prices namin, kung tumataas yung shipment fee is pinapatong din namin sa price. Ang importante kasi is original and same manufacturer ang makukunan natin ito para mas tatagal. Mas maganda kasi ang chip ng manufacturer namin na nilalagay dito kasi may mga ibang DSK na copy which is ilang buwan lang tatagal, masisira talaga yung branding ng DSK kapag ganun ang nangyayari. So ito sa akin, counting from 2021, 2022 up until now 2023, 3 years na. To think na 699 to 750 pesos, tapos tatagal ng 2 to 3 years, to think. So ano nga yun, sulit or great buy na para sa inyo. So, ang kasama dito is meron tayong bracket na tinatawag. Wala tayong kasamang yung sabi na, meron ba kayo sir bracket for MIUI or other motorcycles? Wala pa kami noon. So, magpapagawa pa lang kami para kapag bumili kayo online sa Shopee, Lazada, or TikTok namin, pwede kami mag-provide and additional na lang sa cost. So, ayan, dalawa. Lapit ko. Dalawa. At may mga kasama tayong bolts. Bolts and nuts. Meron ding pangkabit na. So, no need na kayo kung hindi kayo mahilig magkolekta ng tools. Wala. No need na bumili pa ng tools para ikabit to. Depende na lang sa inyo kung magwa-wiring pa kayo. So, ito. Kung makikita nyo dito, apat yung wire niya. Etong black is for negative. Ito na red is parehas na white, magkabilaan to. And then ito, puti. And ito, dilaw. Sorry. Ito, puti. Ito, yellow. Ito, white and yellow combination. So, kung i-install ninyo ito, magkabilaan naman to. Pagkabitin na lang kasi, ayan, halimbawa, negative to negative, red to red, white to white, kung makikita nyo sa camera, and yellow to yellow. So, ang magiging tip ko sa inyo dito, kung i-install nyo ito para mas long term ang life, is, kasi nga, di ba, ito,
i-ano nyo maigi, i-grip nyo maigi to kasi for waterproofing to, nakap na to. Kasi pag, ayan no, pag tinanggal, detachable kasi to, this one. So, kung di pa naman sira o nagpalit na kayo dito, hindi pa naman sira yung balas nyo, pwede nyo gamitin. Salpak lang, ayan. And then this one, kasi nabubuksan to. So, alam natin may gasket to, pero ang ginagawa ko, gawa ng nasa ilalim naman siya ng NMAX ko, nilagyan ko siya ng waterproofing gasket pati sa labas. Ito, na part. Nilagyan ko siya ng silicone, yung mga nilalagay sa sa salamin. Silicone dito ng konti, yung di lang makakasagabal dito sa light niya. So, ayun. So, bang for the box itong uh, ilaw na to. 20 watts lang siya pero ang lakas papakita ko sa yung comparison ng dito at ito. Ayan. Ito naman is worth 900 pesos, 800 to 900 ang price nito. 850 to 900 DSK. So yun. DSK. And then, ito, ibabalik ko na to. And ipapakita ko dito sa video kung paano tinest si mini driving light dito sa parking namin kung saan sobrang dilim. Di naman sobrang dilim. May konting liwanag pero ma-appreciate nyo yung liwanag nitong 20 watts. Madalas kasi na-underestimate yung 20 watts pero malakas na talaga siya compared sa mga version 5. Kill na din ang version 5. Sure na makakasilaw na din kayo noon pag ginamit nyo sa city. Pag mga city driving lang or may mga street lights naman na sapat, okay na to. Nakatipid na kayo and then hindi pa kayo nakasilaw sa mga kasalubong ninyo. Yan. So, ang nakalagay dito, improved brightness up to 3,000 hours siyang magagamit. Service life, 50% improved. And then energy savings, mas makakatipid kayo up to 70% dito sa DSK. Ang DSK Neo Max is matagal na din sa market or almost 3 to 5 years na siya in counting. So, talagang mapagkakatiwalaan. Dito ka na kayo sa DSK kasi ito subok na compared sa other brands na mura nga, isang taon or 6 months na lang magagamit. Saan pa kayo? So, ito na nga, tinitest na natin. So, ito yung white portion ng DSK version 2. Yan yung white light niya. Yun, masdan yung maigi ang lakas ng version 2. Ang susunod naman natin is yung combination ng white and yellow. Pwede nyo itong gawin as blinker, ganon, or high. And the next is yung pure yellow ng DSK version 2. Ganyan kalakas yan. So, kahit mga lubak, kitang-kita nyo. So, next natin is si DSK version 4 na 40 watts. Ang laman naman nito is same lang ang itsura, pero ang pagkakaiba niya is smooth to. Ayan, compare natin. Tignan niyo. Ito si version 2. Kasi madalas may nalilito sa version 4 and version 2. Ito si version 2. Mas malaki yung ballast, may design. And then, ito, mas smooth yung pagiging alloy niya or aluminum. Ayan. Mas smooth. And then, yung nila, LED, makikita ninyo is magkaiba yung logo. Ito, may logo ng HIT, yung version 2. Ito, wala. So, ayan. Sa mga nalilito, sa mga customers namin na riders sa Shopee, online, ito, mga nalilito. May explanation na ako dito sa video na to. Sana mapanood nyo. So, ayan. Lahat naman sila pala is equipped with fan. Likod. Ayan, nasa likod. Lahat sila may fan. Hindi gaya ng ibang mga brands na mukha lang may fan, heatsink lang pala yung nandito sa likod.
So, ayun. So, eto, same lang din, pero mas maganda yung lock niya. Kung may mabibili kayo na pwedeng pagsalpakan, female, ayan, ayan, na wire, na lugs, salpak nyo lang to. And then, same lang sila din na may socket, pwedeng ditanggal din. Kasi merong mga ano na, diretso na. So, pag nasira yung ballast, eh wala na. Eh kung may mga spare pa kayong ballast na ganito, pwede nyo lang baklasin. Sa amin naman, nagbibigay kami ng 7 days warranty for this one. And guaranteed siya. Bihira ang balik nito sa amin. Madalas talaga nasisiyahan yung customers. Kaya proven and tested. And mas gusto namin talaga si DSK ibenta online. Kasi alam nyo nga mga paps, sa ang pagtitinda or selling online on Shopee, Lazada and TikTok, kapag ni-return yan sa inyo, eh abonado pa kayo sa shipping fee niyan pabalik. Kasi sa inyo yan ikakaltas, ay sa amin pala, I mean, ikakaltas. At ang tubo lang namin dito sa online, kasi may cut pa dito ang mga online platforms is around ano lang siya, 20, 30 pesos lang, swerte na kung meron. So, talagang ano, ang online selling is one of parang tulong na din namin sa mga riders. As in, kung maliit lang talaga ang kita, milyon ang puhunan pero kokonti lang ang tubo namin dito. So, yun. So, eto, same lang ang characteristics nila. Magkakaiba lang yung ano, yung design. Ayan. Susunod kong i-discuss is yung version 5 ng mini driving, which is out of stock pa ngayon kasi sobrang benta din noon kasi kagaya ng D2 and I mean version 2 and eto na version 4. So nagkataon lang talaga mas madami kaming inimport ng version 2 at version 4 kaya may nasobra ngayon. Madalas ubos. So eto, and then may kasama siyang bracket na dalawa. I mean, hindi yung bracket na madalas yung hinahanap sa amin na yung pwede sa Mio. Universal lang to. Mio and Max ganun. Bibili kayo talaga nun. Bracket na yon. So, yan, dalawa. At meron na siyang mga tornilyo. So, yung ano nga, yung relay, madalas yung tanong din sa akin online kung meron na bang kasamang relay, separate po siya. Kasi nga, gaya ng sinasabi ko, ang konti lang ng tubo namin dito. Maliit lang ang tubo, malaki yung puhunan. So, kung talagang original naman yung gaya nito, original yung products namin. So, ang liit lang ng tubo, kung sasabayan pa namin ng ano, ng relay na worth 50 pesos, as in, palugi na kami doon. So, pag maganda yung quality ng product, huwag niyo nang masyadong tawaran pa kasi ang kapalit naman yan ay magandang serbisyo sa inyo na mga customers. So, ito na nga, titest na natin yung DSK version 4, 40 watts. So, ito yung white, sobrang lakas ng puti. Susunod yung combination ng white at dilaw. Ayan. The next is yung single yellow ng DSK 40 watts. So, ayan. So, ito na nga. Itong dalawa, to sum up, ayan. Parehas silang magandang klase. Ito, mas malakas ng konti dito sa D2 ay sa version 2. Itong version 4 is to think na 20 watts versus 40 watts. So, hindi nyo siya masyadong halata kahit i-compare nyo siya personally. Kaya madalas yung mga nagtitipid, ito na version 2 ang kinukuha. Kasi kumbaga sa ano, kung i-compare nyo, mga 20% lang ang lamang ng lakas nito versus dito. To think ito is 900, ito is uh,
700 to 750. Ito 850 to 900. Depende na lang sa mga shipment cost namin. Kinukuwenta din kasi yan eh. Hindi kami basta-basta pwede magbenta ng palugi din. At least kahit konti, makatulong kami sa inyo at matulungan nyo din kaming kumita para pambayad namin sa aming tao, sa mga nagpapak, sa pouch, at sa bubble wrap na ginagamit namin dito. Kasi hindi naman pwedeng ipapaship namin ng wala siyang bubble wrap. At wala din siyang pouch at waybill. So, dun kami namumuhunan din at pambayad din sa nagme-maintain sa platform namin, sa nagbabalot, at sa nagtitest ng produkto namin. So, ayun nga. Maraming salamat mga paps sa inyong oras sa panonood nitong video na 'to. Alam ko magiging informative 'to sa inyo and makakatulong sa inyo para mag-decide. Kasi meron sa ating naguguluhan kung anong brand ba talaga ang maganda. Kasi sa akin, ang bawat products is tinetest ko on my own. Kapag yung product is for the first week pa lang madaming balik, or for the first 1 to 3 days pa lang may reklamo na agad, nakadalawa, tatlo, apat, lima, hindi na siya namin i-out pa sa market. Papa-return namin siya, oo, babayaran namin yung shipping fee, lahat ng cost mababalik sa inyo, and then uh, i-ano na namin siya sa supplier. Hindi namin siya ilalabas sa market, irereklamo namin siya sa supplier or manufacturer na eto nga is madalas may balik, may defect, paki-investigate, baka pwede nyo mai-improve yung product. So, walang seller na gusto na magpa-ship o kumita lang ng kumita pero makakapag-ano ng madaming reklamo sa platforms like Shopee. Kasi may ratings din yan. Kapag bumaba yung ratings nyo, hindi din kayo mabibentahan. Pag hindi kayo nabentahan in the future, wala na. Tapos na. So, mahirap mag-post, mahirap magbenta kasi nga shoulder mo lagi ang mga return. So, walang seller like us na gustong masiraan kayo or what. Talagang accidentally na lang or manufacturer fault na ang nangyayari nun. Kasi kami, bago namin to ipaship, kagaya nito, nakasil ito. Binubuksan namin siya, ititest namin siya isa-isa, at mahigpit ako. Kasi sa Ace Moto, mahigpit talaga dito. Kapag nagtitest kami, talagang test yun. Lahat ng wire, test yan. Kapag may lumusod dyan, ako mismo nagche-check ng return. Pag may lumusod dyan, pagsasabihan ko yung tao ko right away. Pag may nagreklamo sa inyo, pagsasabihan ko, pakitest next time kasi may reklamo na isa, dalawa. Sana wag nang mapangatluhan pa. Kasi nga, try to think of yourself. Yan ang sinasabi ko sa tao ko. Try to think of yourself na paano kung ikaw ang umorder, kapamilya mo yung umorder, and ano yung mararamdaman mo, 'di ba? Mabubwisit din kayo sa nagpa-ship sa'yo or sa seller. So kadalasan tinatamaan niyan yung seller and yung customer service, yung primarily nakaka-receive ng mga reklamo at mura ng customer. Kasi akala nila nagpapabaya yung owner, nagpapabaya yung seller, nagpapabaya din yung customer service dahil pag sinabihan nilang ganito, ganyan, pakitest, pakisend ng picture. Doesn't mean na nag-send ng picture, pinagmalasakitan na yung products ninyo. Kami dito, tinitest talaga at pinapakita namin sa customer every time na may video kami ng packing and testing up to the end. So, dun, nagtatapos yung namin, pag kinuha ng courier, may konta kami sa main branch, pero pagdating sa ibang branches na, hindi namin control na yung shipping na, halimbawa, ipapamadali nyo, papa-change address. So, kung ano yung nasa system, yun na yung masusunod. Pero hindi namin control kung mapapabilis ba yung delivery sa inyo sa ibang lugar, like Mindanao, Visayas, Luzon, any part of Luzon. So, ang mahirap kasi doon is pag nag-chat na sa amin na pwede ba itong paki-expedite, oo, pwede naming ma-chat si Shopee agent, pero hindi namin control si rider na.
right away matawagan namin na ito ang gagawin, ganito, ganyan. Pakimadali naman kasi nga aalis tong certain buyer na to para ma-deliver agad. Hindi. Kayo na yung may control niyan. Mas maganda kung ang pipiliin nyo lagi is J&T Courier kasi mabilis at meron silang number kapag i-deliver na. So, ang gagawin ninyo is change courier lagi kayo after checkout. Kasi kadalasan, 1 minute to 2 minutes lang, hindi nyo na mababago pa yung ano nyo yung courier nyo sa Shopee. Punta kayo doon sa to ship na part ng tab or to pay. After paid, to ship na, check nyo. Change nyo yung courier nyo. Lagay nyo JNT kasi ang naka-open lagi sa amin is JNT. And SPX. Si SPX hindi namin ma-edit or ma-off kaya piliin nyo isi JNT lagi kung gusto nyo mabilis yung shipping ninyo. And then pagdating naman doon sa TikTok, laging JNT yun. Pagdating kay Lazada, wala kaming magawa. System nilang namimili. Mapalex man yan, YTO, or other shipper. Wala kaming magagawa doon. So ayan, maraming salamat. Magandang araw sa inyo mga paps. Ride safe. Bye-bye.